handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-4 na linggo ng karaniwang panahon ng simbahan at pinagdiriwang din natin ang Pro-Life Sunday, linggo ng buhay. Inaanyayahan tayong higit na pangalagaan at ipagtanggol ang dignidad ng buhay ng tao. Hindi lang po yun sa abortion, pati na euthanasia, yung assisted suicide ngayon na nasa Europe at Amerika. At sabi ng Santo Papa, kung pro-life ka, pangalagaan mo rin yung mga mahirap, yung mga higit na nangangailangan ng tulong para magkaroon sila ng higit na buhay. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng lahat, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang iyong pakikinggan. Ito'y katuparan sa hiling ninyo sa Panginoon nung kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakila-kilabot na apoy na ito, pagkat tiyak mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alimang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan, ang batong kublihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihan, na mga awitang may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagsusumikatan ng lalaking lang asawa ay ang mga gawaing tungkol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kaglugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at ng mga lubusan kong kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, si Jesus at mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu." At sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagandang gabi po sa inyong lahat. Bagong pare pa lang ako. Yung unang assignment ko, prefect dyan ng mga seminarista. Ilang linggo pa lang, pagdating ko, tinawag na ako ng porter. Sabi, "Father, may inaalihan daw ng demonyo doon." Pumunta ako. Starlet daw yun eh. Ang ganda-ganda. Mistisahin. Pero nung paglapit ko, biglang naging mabangis yung muka. Pagkatapos akmang dadakmain ako, hinawakan na lang nung dalawang stuntmen. Kasi starlet nga eh. Takbo ako, pinuntahan ko si Father Lawrence Leisring, SBD, yung spiritual director ko yun eh. Banal yun eh. Hindi ko kaya yun. Masamang espiritu na ang ganda-gandang babae biglang nagmukhang hindi mo na mapinta ang mukha. Sa tagal ko rin sa Smoky Mountain, ang dami ko rin karanasan. Minsan, may isang matipunong lalaking scavenger ng babasura, inalihan daw ng demonyo. Pinuntahan ko, nagbihis ako ng paring-pare, pagkatapos may stula. Paglapit ko andun, hinahawakan ng 4 na malalaki ding kasama niyang scavenger, pero dinadala niya, parang nag-ice skating sila doon sa... Nagpasindi ako ng kandila, pagkatapos sinigawan ko. Ito ang liwanag ni Kristo. Lumayas ka, espiritu ng kadiliman. Maski sa malayo, kung hindi ilang pinigilan yun, pupunta sa akin yun, pagkatapos papatayin niya yung kandila. Mabuti na lang, may mga charismatic. Nagpatulong ako magdasal. Tapos yung isa, sinabunutan. Sabi, "Sumunod ka sa akin. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan." Sumunod naman. At parang gumaling din naman. Madaming hindi mapaliwanag ng pangyayaring ganyan nung andun ako sa Smoky Mountain. Sinisira ng Smoky Mountain yung quantum physics ko eh. Ganda sana ng mga paliwanag ng science, pagkatapos magkaroon ka ng mga karanasang ganito. Kaya, turo din naman ng simbahan, merong diabolical possession. Merong mga tao na pinapasukan ng masamang espiritu. Pero ganito rin ang turo ng simbahan. The best strategy of the demon
is to convince people that He does not exist. Psychological lang yan. Baka hormonal imbalance lang yan. Maaring totoo, kasi sa turo din ng simbahan, kaunting percentage lang ng mga pangyayaring ganyan ang totoong demonic possession. So sa Ebanghelyo ngayon, may isang tao biglang pumasok sa sinagoga, inalihan ng masamang espiritu. Sa ibang demonic possession, sa Ebanghelyo, merong iba kahit kinakadena, nakakawala. Yung iba, kumukuha ng bato pagkatapos sinasaktan yung kanyang sarili. Yung iba naman, inuuntog yung kanyang buong katawan doon sa libingan, sa simeteryo. Ito, bigla na lang pumasok, hindi natin alam anong mga simptomas kaya. Maaring itong inalihan ng demonyo, naguguluhan sa kanyang buhay. Labis na. Kaya naghahanap siya ng katiwasayan ng kalooban. Maaring labis siyang nasasaktan. Dami na sigurong psychological explanation ngayon. Emotional distress, neurotic, psychopathic. Maaring nangungulila lang at sobra na ang kaniyang loneliness, naghahanap ng kalinga. Kaya siya pumasok. Kasi andun si Jesus. At naramdaman niya ang kapangyarihan ni Jesus. Kahit nasa labas siya, nung nagsasalita si Jesus, biglang pumasok at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Minsan ang kumikilala pa sa Ebanghelyo, ang kumikilala na si Jesus ang banal na mula sa Diyos ay yung mga pinasok ng masamang espiritu. Pero ganito doon ang turo ni Bishop Fulton Sheen. May masamang espiritu ang bawat isa sa atin. Sa kaibuturan ng ating puso, may madilim na bahagi na ayaw nating puntahan. Sa kaliit-litang himaymay ng ating pagkatao, may mga lumiligalig sa atin. Masamang espiritu din niya. Malalaswang pag-iisip, thoughts of revenge. Ay ang turo talaga ng original sin, kasalanang mana. Sugatan ang ating kaluluwa. Dahil diyan, sinusugatan din natin ang kaluluwa ng iba. Anything that causes pain, that is not creative pain, anything that leads to death, that is from the devil. Yung emotional distress ng mga Generation Z at saka millennial, kailangan i-exercise natin yan. Pero higit sa lahat, kagaya ng sinabi ko, unahin nating tanggalin ang madilim na bahagi sa ating puso. Kaya ngayon, narito tayo. Narito uli tayo. Maraming nanonood, online mass na lang dahil may COVID-19. Kapareho na rin tayo noong tao na inalihan ng demonyo sa Ebanghelyo ngayon. Kaya lang, sa halip na sigawan natin si Jesus, kung anong pakialam niya sa atin, dapat tayo rin kilalanin natin na si Jesus ang banal mula sa Diyos. Na kailangan natin ang kanyang awa at pagdamay
kailangan natin ang kanyang healing at kapatawaran. Sapagkat ang banal ng Diyos ang nagdadala ng pagmamahal ng Diyos, ng kanyang kapatawaran, ng kanyang pagdamay. Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest. So kung ano man ang madilim na bahagi sa kaibuturan ng iyong puso na lumiligalig sa iyo ngayon, kilalanin mo si Jesus, sapagkat siya ang banal ng Diyos. Banal na diwa, nagkatawang tao, naging Mesiyas, siya ang naging banal ng Diyos. Kaya lang, kasama na rin sa madilim na bahagi ng ating puso, kulang tayo ng pananampalataya. Tagal na nating nagsasabi, Jesus, Panginoon at tagapagligtas, palayain mo ako mula dito sa madilim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang problema natin, hindi unbelief, hindi kawalan ng pananampalataya. Ang problema natin, underbelief, kakulangan ng pananampalataya. Sapagkat sabi ni Jesus, kung may pananampalataya kayo na kasing liit ng mustasa, maaring sabihin mo sa lahat ng demonyo, lumayas kayo, mangingisay ang masasamang espiritu at lalabas, lalayas mula sa mundong ito. Kaya ang panalangin natin ngayon, kagaya din nung sinabi ng mga apostoles, increase our faith. Para magapi natin yung underbelief, yung kakulangan ng ating pananampalataya, increase our faith, O Lord. At kung ano man, hanggang ngayon, ang bumabagabag sa ating puso, sumusurot sa ating budhi, kilalanin mo si Jesus para marinig mo rin ang kanyang sabi, it is I, do not be afraid. At sasabihan niya, kung ano man ang lumiligalig sa iyo, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Hilingin natin sa Panginoon na babawasan ang kakulangan ng ating pananampalataya, magiging buo ang ating pananalig sa Kanya, para yung Kaniyang ipinangako, ganap na buhay. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, Talata 10, I have come that they might have life and have it more abundantly. Yun ang kanyang pinangako pag tinanggap po siya bilang Panginoon na tagapagligtas. You will experience the more abundant life. And if you are not experiencing it now, may masamang espiritu sa puso mo. Sabihin mo kay Jesus, palayasin yan. Kasi sayang yung kaniyang kamatayan sa krus para magkaroon ka ng ganap na buhay, the more abundant life. Tapos hindi mo naman nararanasan ngayon, sinusurot ka ng budhi mo, nililigalig ka ng puso mo doon sa madilim na bahagi nito. Kaya sa misang ito, yun ang ating panalangin. Kikilalanin natin na si Jesus ang banal na mula sa Diyos. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang ganap na buhay na Kanyang ipinangako sa lahat ng Kanyang mga alagad. Sapagkat Siya, ang banal na diwa na nagkatawang tao, dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang Kanyang buhay para sa lahat. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga relihilyoso sa paglalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggang ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinanalangin ang iba pang mga nangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pangsariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Papagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong sambayanang Kristiyano. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamagitan ng aming salita at mga gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming
hintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan upang aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang nagapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito upang lagi ninyo akong maalaala. Kaya sa pugunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mong tanggapin kami sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming namatay na at umaasang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, sa Kanya, o Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin natin ngayon na iadya tayo sa lahat ng masama gamit ang panalangin na si Jesus, ang banal ng Diyos mismo, ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo. Siya ang banal ng Diyos. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang Amen. sa buhay na walang hanggan. Amen. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa aking pagnanais at pumasok ka sa aking puso. Nayayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Amen. sa akong handog.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong ibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap at sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagdiadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawalan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagkagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala